for my sin. True love sacrifice, and power rose to victory. You're the hope of the world through all eternity. Who am I that you are mindful of me? Who am I that you have set me free? You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder. You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder. Yes, the world will speak of the wonder. All the world will speak of the wonder to your Anong kaya ng pamilya sa G5? Then, isang mapagpalang gabi po sa lahat at huli ay maayos po ang inyong connection, internet connection sa gabing ito. At salamat po sa inyong pagdalo sa ating Bible study at medyo matagal tayo ng pahingan. At ngayon ay napapatuloy po tayo para sa panibagong series ng ating Bible study, which is ang Ananong Sunday o mga nakarang Sunday po ay you can change ang ating title ngayon ng ating Bible study series. At of course, may mga sets po tayo ng mga mag-prepare para sa ating Bible study series na ito ng mga kapatid. At pangunahan po tayo ni Pops para sa introduction natin ngayon sa Bible study series natin. At sa pagsisimula po natin, ay inanayahan ko po si Ate Charlene para sa opening prayer natin. Ate Charlene? Naririnig po ako, kuya. Hello po. Hello. Naririnig po ako ng maayos. Okay po, sige po, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw po na ito, sa patuloy, Panginoon, ng pagbibigay ng opportunity sa bawat isa upang mapag-aralan po ngayong salita, mas lumago sa iyo, Panginoon, at mas makilala ka po namin ng mas malalim, Panginoon. Sa araw po na ito, dumadalangin po kami, Panginoon, ng wisdom and patience and focus din po, Panginoon, sa amin pong pakikinig at pag-aaral po ng iyong salita. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung gagamitin niyo po na tagapagsalita ngayon. Tulungan niyo po siya na maipaliwanag po ng maayos, Panginoon, ang inyo pong salita ngayong gabi na to. Inaalala din po namin yung mga kapatid po namin na pauwi pa lamang po, galing po sa kanilang mga work. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at dalangin din po namin na makasama po namin sila sa gawain po na mayroon po kami ngayong gabi na ito. Nagpe-pray din po namin, Panginoon, na magkaroon po ng maayos na internet connection ng bawat isa and malayo din po kami sa distraction, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayos ba, Aaron, yung aking sounds?
Pastor. Okay ba, Pastor? Jesus. Ayan, salamat po sa Panginoon sa gabi po na ito. Tayo po ay muling magkakasama upang makapag-aral ng salita po niya. Before we go any further, ay nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa naganap po na Pastor's Appreciation at saka po sa Church Elders Appreciation. Salamat po sa inyo pong mga prayers, inyo pong mga monetary gifts. Salamat din po sa pangangamusta nyo sa amin, sa inyo pong pagngiti sa amin kapag kayo po ay nilalapitan namin at kinakamusta. Salamat din po dahil patuloy po kayong nakikilahok sa mga gawain at inilalatag ng inyo pong pamunuan sa church upang tayo po ay sama-samang lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Patuloy niyo po kami ipag-pray and at nawa ay patuloy din pong gabayan ang lahat ng mga kapatid po natin sa Panginoon sa CPF upang tayo po ay sama-samang lumago sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating pong Panginoon. So salamat po sa inyo at natanggap ko po. Hindi ko na po babanggitin lahat ng mga natanggap ko at mga nagbigay. Pero kahit di po kayo magbigay, ako po ay nagpapasalamat. Malaki ang aking gratitude sa atin pong Panginoon. Dahil sa inyo. Okay, dahil pinangunahan na ako ni Kuya Aaron sa aking topic. Okay, so ang atin pong new topic ay isang libro at ito po ay pinamagatan na You Can Change. Ito po is about God's transforming power for our sinful behavior and negative emotions. So this book is a very practical and yet grounded in solid biblical foundation or truths. Again, this book is a very practical and yet grounded in biblical truths. Napakaganda. And the primary target of this book ay mga Kristiyano. Okay, so ito yung primary audience niya na kinakausap sa libro po na ito. Mga mananampalataya, whether you are legendary na, matagal na sa church, or whether ikaw ay baguhan sa church, ang salitang pagbabago ay para sa lahat po yan. Katunayan, kung mababasa niyo po ito, yung You Can Change, at ang naisip niyo agad para lang ito sa mga bagong mananampalataya, sa tingin ko po, kailangan niyo talagang umattend ng Bible study po na ito. Kasi nga, tinuturuan tayo ng kapatid po natin na sumulat ng book na ito na ang pagbabago ay para po sa lahat. Kahit ikaw ay 25 years na sa church, I believe na marami pang kailangan baguhin sa atin po buhay. So, at the same time, lahat naman po kasi tayo ay nakikipaglaban pa sa ating mga weaknesses, sa ating pong mga kasalanan. So, napaka-practical na book po ito at ito po ay makatutulong. Parang fight club din po ito. Parang maganda rin po itong pag-usapan sa mga accountability group. Okay, so siya po ang sumulat nito, si Tim Chester, at mababasa niyo po dyan ang ilan po tungkol sa kanya. Siya po isang pastor sa England. Siya po ay sumulat ng halos 40 books. And siya po ay may PhD sa theology. At ang ibig sabihin po ng PGDIP or PGDIP ay postgraduate diploma sa history. Okay? So siya po yung ginapit ng Diyos para maisulat po yung book natin pong pag-aaralan. Tapos yung book ay binubuo po ng 10 chapters, 10 kabanata na nasa anyo at ang lahat ng chapters ay nasa anyo ng katanungan. Okay, so yung chapter 1, what would you like to change? What would you like to change? Why would you like to change? How are you going to change? When do you struggle? What truths do you need to turn to? What desires do you need to turn from? What stops you from changing? What strategies will reinforce your faith and repentance? How can we support one another in changing? And are you ready for a lifetime of daily change? So doon pa lamang po sa mga katanungan po na title ng mga kabanata ay talaga naman makikita na natin na very practical yung book po na ito. Kaya lahat po tayo ay makaka-relate po dito sa atin pong Bible study series. Okay, so the reason why ito po yung atin pong Bible study series ay dahil purpose ni God sa atin ay for us to be Christ-like. Diba? Yun yung tinatalakay natin sa preaching. I think si Tito Nito yung nag-discuss sa atin yan.
We are called according to God's purpose. At yung purpose ng Diyos sa atin is to be like Christ. We are declared righteous. We are permanent. May permanent status na tayo sa harapan ng Diyos. Matuwid na tayo. Banal na tayo. Pero pinagiging banal pa rin tayo ng Diyos. Progressively, pinagiging banal pa rin po tayo ng Diyos. Yan po yung ipinangako ng salita ng Diyos mula sa Philippians chapter 1. He who began a good work in you will accomplish it. So yung sinumulan ng Diyos na pagdedeklara sa atin na tayo ay matuwid at banal, ay patuloy niya pong isa sa katuparan niya. Yung plano niya sa atin na tayo ay maging kawangis ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya yung mga katanungan kanina ay talaga namang mag-empower sa atin para tayo po ay tumungo or makalakad doon sa direksyon ng Diyos para sa atin to be like Jesus. And pangalawa, ang goal statement po ng church sa 2023 hanggang 2024, and syempre nagko-continue naman po yung ating goal statement, ay tungkol sa dalawang larawan, ang buhay na binago at yung tamang pagsunod sa Panginoon. Even sa preaching po natin every Sunday, kung sakaling nakalimutan nyo lamang po, ang topic talaga natin na tinatalakay sa Roma ay a transformed life, ang buhay na binago ng Diyos. Naniniwala tayo na yung tamang pagsunod ay nagmumula sa pusong binago ng Panginoon. Ang church ay mga anak ng Diyos na hindi inilagay sa isang church building o sa isang kalipunan para lamang ipagpatuloy yung mga programa. Okay, upang masabi na may mga programa lamang po tayo sa church. Ang mga mananampalataya ng Panginoon ay ninanais niya unang magkaroon ng pagbabago ang kanilang puso. Okay, so doon dapat nagre-revolve yung education at empowerment sa loob po ng church. Ano po, yung transformation ng buhay ng mga kapatid sa Panginoon. Ako'y lubos na naniniwala na ito yung susi para ang bawat isa sa atin ay talagang makasunod sa Diyos. Yung binabago ng Diyos, yung atin pong buhay. Okay, so lahat tayo may struggle, lahat tayo kailangan ng pagbabago. Maaaring ang ilan po sa atin ay nasa plateau, yung parang matagal ka ng Kristiyano tapos parang hindi ka na makamove forward kasi nga nag-i-struggle ka, meron kang unforgiveness sa puso mo na hindi mo ma-overcome, meron kang mga temptations na hindi mo ma-overcome. So this is for all of us. Ito pong topic po ng you can change. So very positive, right? Very positive at very hopeful ito pong bagong series po na ito. Okay, so ang maganda niyan ay hindi lamang po ako ang magtuturo katulad sinabi ni Kuya Aaron. Meron na po akong mga tinap na mga kapatid po natin sa CPF na siyang mangunguna sa bawat mga chapters ng book po na ito. At baka sabihin niyo naman si Pastor tinatamad na, ayaw na magturo. Well, kung naka-attend po kayo ng PNE district meeting last time, at ang isa sa pamamaraan upang magawa natin ng tama ang discipleship is yung instructing one another. Teaching one another. Ang pagtuturo sa mga kapatid ay hindi lamang role ng elders, hindi lamang po yan role ng inyong pastor, kundi iyon po ay role ng bawat isa. Di ba ang sabi sa Matthew 28:19-20, turuan nyo sila sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. And nung sinabi ni Jesus Christ yun, it includes everyone na mananampalataya ng Panginoon. Whether ikaw ay babae, whether ikaw ay kalalakihan, kabataan, young pro, tayong lahat ay may responsibilidad na turuan ang isa't isa. Okay? So, bahala na po yung akin pong mga naitap dyan, pero sinusupervise ko pa rin po. Magsisimula po tayo ng ating official na lesson sa October 24. Pangunahan po yan ni Kuya Aaron at saka ni Tita Maylin. Balita ko, ay nag-uusap na po sila. Kita naman sa ngiti ni Kuya Aaron yung excitement niya. Okay, so ang unang topic po natin sa October 24 ay what would you like to change? Ganda ng tanong. Ano ba yung gusto mong magbago sa buhay mo? Ano gusto mong babago sa iyo? Okay, so katulad ng sinabi ko po kanina sa GC, tayo po ay magkakaroon ng pagbabalik tanaw sa atin pong napag-usapan last year tungkol sa 8 essential questions in Christianity. Okay, so
Ang topic po na ito ay tinalakay natin noong October 11. So talagang makalipas ang isang taon ay babalikan po natin yung isang topic na atin din naman pong tinalakay nung Sunday. Okay, so yun nga po yung Is God Unfair? Pero bago natin sagutin yung mga katanungan po na ito ay dapat malinaw sa atin yung mga Bible texts or passages na talagang ipinapahayag na ang Diyos ay pumili. Yung God's unconditional election sa mga mananampalataya. So ang ilan po sa mga talata na yan ay magmumula sa sinabi ni Pablo, una sa Colossus chapter 3 verse 12. Sabi po niya, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, you were elected by God, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. So yung context, ang kinakausap ni Paul ay mga believers. Okay? Mga mananampalataya. Panginoong Hesus. Ganon din po ang kanyang sinabi kay Tito sa pambungad ng mga pananalita niya sa kanyang sulat. Sabi niya, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ng ating Panginoong Hesus. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos or God's elect at upang palawakin ang kanilang kaalaman at sa katotohanan tungkol sa nagbago aking screen. Tungkol sa pamumuhay na makadiyos. So again, ang it's a pastoral letter kay Tito at ini-instruct ni Paul si Titus kung paano pangangasiwaan o pangungunahan ng isang church o yung God's elect. Sinabi din po yan ni Peter. Klaro kay Peter na mayroong hinirang talaga yung Diyos, may pinili talaga yung Diyos. Okay, so sinabi niya po yung 1 Peter chapter 1 verse 12. Okay, hinirang at pinili. Again, mga Christians yung kausap. And syempre, sinabi din po yan ni Jesus sa John 15 verse 16. Ito po ay sinabi niya sa kanyang mga disciples. 11 disciples. Intentional na sinabi ito ni Jesus noong wala na po si Judas. Okay, so bago yung John 15, wala na po si Judas niya kasi ibinenta niya na si Jesus sa mga nais pumatay po sa kanya. So sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. So mismong sa bibig ni Jesus ay tinuturo niya na may pagpili talaga or pumili talaga ang ating Diyos. So ano yung mga popular na mga pangangatwiran kung ang Diyos ay pumili ng mga maliligtas. So, kung may pinili ang Diyos na maliligtas sa pasimula, sabi sa Ephesians chapter 1, ibig sabihin unfair yung Diyos. Kasi may pinili siya. Pangalawa, na pangangatiwiran po dito, kung may pinili ang Diyos sa pasimula pa lang, ang Diyos ang maituturing or responsible kung bakit may mga tao na patungo sa impyerno. God is responsible for all those people na patungo sa impyerno kung pumili siya. Okay, mamaya tatalakayin po natin. Sasagutin natin isa-isa po ito. So ang pangunahing layunin natin sa gabi po na ito ay malaman natin kung ano ang tapat na katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan, kagandahan ng kaligtasan, at maging mapagpasalamat naman po tayo sa kamangha-manghang kahabagan, kalooban, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na ipinakita ng tayo po ay Kanyang iniligtas. Okay? So again, ang pangunahing katanungan na atin pong pag-uusapan ay, is God unfair? At yung katanungan po na yan ay malawak. So, kailangan ko pong lagyan ng limitation. Is God unfair sa usapin ng kaligtasan? Okay, klaro po. Sige. Simulan natin yan sa sovereignty of God. So yung topic na pinag-aaral natin sa preaching ngayon ay sovereignty of God in salvation. Nung nakaraan, sanctification o yung proseso ng pagpapaging banal sa atin ng Diyos, nung chapter 9, nag-start siya doon sa usapin ng kagandahan ng kaligtasan o sa pamamagitan ng soberanya ng Diyos. Okay? So ano ba yung ibig sabihin kapag narinig natin yung sovereignty of God? So sa salin ng Tagalog, ay ito po ang kahulugan niya.
Ang Diyos ay may lubos na kalayaan, siya ay may lubos na kaalaman at lubos na karapatan at kapangyarihan upang gawin at maisakatuparan ang lahat ng mga panukala. So yun yung nakikita kong isa sa mga pinakamahalagang salita po dyan. Lahat ng mga panukala na nais niyang gawin ayon sa sarili niyang layunin. Walang nakapipigil sa Diyos. Ano man ang kanyang i-decree, ano man yung kanyang naisin, ano man yung kanyang layunin, sigurado, garantisado, ito po ay maisa sa katuparan. Dahil siya ay may supreme power and supreme authority to do everything He wants. Wala pong kayang makapag bago ng isipan ng ating pong Diyos. Sabi po sa Isaiah 46 verse 10, isa sa mga talata na talagang tahasang sinabi sa atin yung soberanya ng Diyos. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang mga magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So grabe ito. So lahat ng gusto niyang gawin ay tiyak daw pong magaganap. Sa English, parang sinabi po dyan ng Diyos, from end to beginning, alam na ng Diyos ang lahat po ng mangyayari. So lahat po yun ay nasasakop ng kanyang kaalaman at ng kanyang kapangyarihan. At walang sino man ang makakayang or makagagawang makapigil sa kanya. At hindi lang po sa lahat ng kaganapan sa mundo na ito. Sabi nga natin, maging sa usapin ng kaligtasan ay talaga namang makikita po natin yung soberanya ng ating Diyos. Yan yung binasa at pinag-aralan natin last Sunday. Ano po? Sabi dyan, ni Pablo sa Roma chapter 9 verses 10 to 13. At hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ginunong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Again, ayon sa sariling layunin ng Diyos at hindi batay sa anumang mabuting gawa ng tao ang pagpili ng Diyos. Kaya't bago pa ipanganak si Esau at saka si Jacob at bago pa sila makagawa, ganda no? Binibigyan din niya. Bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapopuotan ko si Esau. Okay, so ang ibig sabihin lamang po doon nung sinabi na kinapopuotan ko si Esau ay inalis ng Diyos yung favor kay Esau. Wala po siyang internal hatred talaga kay Esau, kundi inalis po niya yung divine favor. Or wala po siya doon, walang divine favor si Esau sa harapan ng Panginoon. Pero nevertheless, ang gustong ituro sa atin dito ay yung mga may highlights. Okay? So yung pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa ating mga gawa, sa ating mga ginawa, kundi ito po ay ayon sa Diyos at sa sarili niyang layunin. At ang example na ibinigay sa atin ay nanggaling sa lumang tipan. Okay, so anong ibig sabihin? Ayon kay Pablo, kung pag-uusapan natin yung pagpili ng Diyos, nagsimula na yan sa lumang tipan. Hindi siya bagong usapin. Hindi siya bagong theology na ibinabahagi sa atin ni Paul. In fact, pag tinignan mo yung lumang tipan, meron na, nandun na yung pagpili ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos kay Jacob ay ayon sa sarili niyang layunin. At ang pagpili ng Diyos kay Jacob, kaysa kay Esau, ay nagganap bago pa sila ipanganak at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama sa harapan ng Diyos. So I hope naging malinaw po sa atin yung election, yung idea ng election, hindi bago, nasa lumang tipan yan, at yan ay ipinakita na sa example kay Jacob at saka kay Esau. Karagdagan, ayon sa ibang grupo, ang pagpili ng Diyos sa atin sa pasimula ay dahil sasampalataya daw tayo sa Kanya sa moment na marinig natin yung gospel. So yan din yung pananaw ko dati nung ako hindi pa nag-aaral ng Bible School. Naririnig ko na yung question na yan. Unfair yung Diyos kasi ganyan, may pinili siya. Sabi ko, hindi siya unfair kasi pumili siya at yung pagpili niya
Eh, dahil alam niya na ikaw at ako ay mananampalataya sa Kanya. Pero actually, bali pala yun. Buti na lang at itinama ako ng Diyos doon. Kasi hindi pala yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ano po? Ngunit, ayon kay Pablo, ang pagpili ng Diyos sa mga maliligtas ay hindi batay sa gawa ng tao. So again, ano yung illustration na ibinahagi sa atin ni Pablo? Yung kay Jacob at saka kay Esau. Bago pa sila ipanganak, bago pa sila makagawa ng masama o mabuti, meron nang nasa isip yung Diyos at meron na siyang pinili. At kung ano yung karanasan ni Jacob in terms of election sa kaligtasan, ay ganun din po ang naranasan natin. Kasi kapag babalikan natin yung Ephesians chapter 1, itinuturo sa atin ni Paul na before the foundations of the earth, He predestined us. Tayo ay pinili na ng Diyos, tayo ay itinakda niya na maging Kanya. So ang sarap lang isipin nun, ano? Wala pa tayo sa mundo bago pa nagkakilala ang ating mga magulang sa kanilang trabaho, bago pa sila nagligawan, bago pa sinagot ng nanay ko ang aking tatay, bago pa nagkakilala yung aking lolo't lola, nakatakda na sa isipan ng Diyos na darating ang isang Pops Allen, si Kuya Aaron, si atin siya, at ang lahat tayo dito sa mundo na ito. At tayo ay kasama doon sa itinakda ng Diyos na magiging Kanya. At kanina sabi natin, dahil sovereign yung Diyos, walang nakapigil doon. Walang anumang nakapigil sa pagpili ng Diyos sa atin. Kasi from Isaiah 46 verse 10, gagawin niya lahat ng gusto niya. Once na ikaw ay pinili niya, talagang sure ball yun. Hindi kailanman nag-failed yung Diyos. Wala sa kanyang resume yun. Yung nag-fail siya. So, I thank God for that wonderful plan for me na maging Kanya. Regardless kung sino ako, regardless kung ano yung nagawa ko at magagawa ko, bahagi ako ng Kanyang kaharian dahil sa Panginoong Jesus. Hindi ito batay sa gawa ko, hindi ito batay sa gagawin ko, hindi ito batay sa ginawa natin, o dahil naging masipag tayo sa gawain, kundi ito dahil sa mercy and grace alone of God in Christ Jesus sa buhay po natin. Sabi ko nga sa cell group nila Kuya Timmy na akin pong sinasamahan sa every Sunday, ang kagandahan ng kaligtasan ay inahahumble tayo, ibinababa yung puso natin. Kumbaga parang kung meron kang gustong ipagyabang sa Diyos, basahin mo yung Romans chapter 9. Kasi ituturo talaga sa'yo na walang naging basehan yung Diyos sa part mo kung bakit kanya pinili. Bago ka pa isilang, bago ka pa makagawa, bago ka pa makaisip ng maganda, nasa isipan ka na ng Diyos at pinili ka niya to be His child. So, salamat po sa atin pong Panginoon. So, yung kaalaman ng Diyos sa kaligtasan ng tao ay certainty. Hindi po ito contingency. Okay? So certain yung knowledge ng Diyos sa kaligtasan natin. Alam niya kung sino talaga yung magiging Kanya. Ang Diyos hindi siya lang huhula. Hindi siya yung sige nga, parang naglagay siya ng pagkain galing kay clan. Tapos, bahala na kayong kumain ha. So, yung wala siyang idea kung sino yung kakain ng cake. Pero yung Diyos, certain yung kanyang kaalaman. Alam niya talaga kung sino yung mga magiging Kanya. Actually, ang ganda ho nun. Kasi kung hindi alam ng Diyos kung sino yung magiging Kanya, hindi siya Diyos. Kasi meron siyang hindi alam. Ang isa sa mga attributes ng Diyos ay omniscience. Yung perfect knowledge na sa lahat. So kung hindi niya alam kung sino ang mananampalataya sa Kanya, o sino yung magiging Kanya, I doubt kung siya yung tunay na Diyos. Pero dahil sinabi ng salita ng Diyos na certain ang Kanyang kaalaman kung sino yung magiging Kanya, talaga namang nagbibigay po ito sa atin na pagkahanga, pagkamangha sa ating Diyos. Ano po? So, kung ilalapat natin yan sa ating practical na buhay, ever since the world began, parang kanta lang yan ever since the world began, kilala tayo ng Diyos.
kilala tayo. So, yung pangalang Aaron, Mark Aaron Dayaw, talagang nabuhay. Kasama sa ililigtas talaga ng Diyos at magiging kabahagi ng kanya. Napakaganda ng plano ng Diyos. Dahil po, certain, hindi siya nanghuhula. Sino kaya yung maliligtas? Mananampalataya kaya si Aaron sa akin? Buti na lang nanampalataya. Hindi siya ganun. So, syempre, sabi ko nga may mga objection po dyan. So, yung unang objection, kung may pinili ang Diyos na maliligtas sa pasimula, ibig sabihin unfair. Unfair yung Diyos. By the way, yung Romans chapter 9, napakadami pong tanong dyan. Napakahirap din pong unawain ng mga katanungan. At even some of the Bible scholars na talaga pong nilulook forward ko din, na pinapakinggan, binabasa ko yung mga sinulat nila. Inaamin talaga nila na mahirap talaga yung mga katanungan po sa Romans chapter 9. Okay, so isa na po dyan yung unfair ba ang Diyos kung siya ay pumili. So, ano ba yung sinabi ni Paul sa verse 14 to 15 ng Romans chapter 9? Kuya Aaron, napakibasa. Papastor ka naman. Okay po. Romans chapter 9, verse 14 to 15. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises. Mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Alright, maraming salamat Kuya Aaron, Pastor Aaron. Loobin nawa ng Diyos. Okay, so hindi. May it never be, sabi ni Paul, na mangyari. Walang sino man sana ang makapagsabi na may injustice sa Diyos. Kasi hindi ito tama. Parang kalapastanganan ang kasalita ang pagsasabi na may injustice na ginawa ang Diyos sa kanyang pagpili. Sapagkat ayon kay Pablo, hindi unfair ang Diyos sa kanyang desisyon na pumili. Bakit? Dahil ang Diyos ay may absolute right na gawin ang lahat ng nais niyang gawin ayon sa sarili niyang layunin. If He is God, if He is the creator of humanity, therefore, si God ang may supreme authority or absolute rights na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin ayon sa sarili niya layunin. May karapatan siya na ipagkaloob ang mercy sa pinili niyang pagkalooban at may karapatan din siya na ibigay ang justice sa mga pinili niyang bigyan ng justice. Sabi ni Paul, there is no injustice in God. Kasi both sides ay may natanggap mula sa Diyos. So yung isa na grupo, specific group, ay mercy and grace and love. Samantalang yung kabilang grupo, they receive justice. Like Esau. Diba? Si Jacob, he received mercy, grace, and love. Si Esau, he received justice. By the way, si Jacob at saka si Esau, parehas siyang makasalanan. Hindi pinili ng Diyos si Jacob kasi napakabait ni Jacob. Kasi kapag binasa mo yung account ni Jacob, hindi po mabait si Jacob. Pinili ng Diyos si Jacob dahil napakatapat ni Jacob. Actually, hindi. Kung ano yung kasalanan na ginawa ni Abraham at minana ni Isaac, ganon din naman ang ginawa ni Jacob. Nilin lang niya yung kanyang magulang para po makuha yung basbas mula kay Isaac. So, there's nothing good thing na makikita o naging basihan yung Diyos para piliin si Jacob. Okay, so there is no injustice nung pumili yung Diyos. Both of them receive from God. So yung isa grace, yung isa justice, kaparusahan sa kasalanan. Ngayon, kung sasabihin naman natin na hindi, dapat naging merciful din siya kay Esau. Sinasabi mo ba na obligatory or responsibility ng Diyos ang pagiging merciful sa lahat? Well, ang definition ng mercy ay hindi obligation. If mercy is an obligation, then we have reason to think that God is unfair. But mercy is voluntarily given.
ang habag ay kusang ibinibigay. Hindi po iyan pinipilit na ibigay o pinipilit hingin mula sa Diyos. Okay? So again, if obligation yung mercy, therefore, yeah, you have reason to think that God is unfair. Nung pinili niya si Jacob. Pero voluntarily given niya. So wala siyang hindi obligasyon ng Diyos na ibigay yung mercy sa lahat. Prerogative ng Diyos na ibigay yung mercy sa gusto niyang bigyan, regardless kung sino siya. Okay? So in-exercise ng Diyos yung divine prerogative niya, yung divine sovereignty niya nung ibinigay niya yung mercy to those people na magiging kanya. At ibinigay naman niya yung justice sa mga hindi magiging kanya o sa mga unbelievers. Okay? So, objection number 2. I hope nasagot natin yung objection number 1. Hindi naging unfair yung Diyos. Okay? So, objection number 2, kung may pinili ang Diyos sa pagkalooban ng kahabagan, ibig sabihin ang Diyos ang may responsible. He is accountable kung bakit may mga taong patungo sa akin. Hindi kasi siya naging merciful eh. Kaya tuloy, maraming puntang impyerno. Well, by the way, blasphemous po yun. Blasphemous yung salita po na yun. Yung objection na ito sa harapan ng Diyos. Sa ibang salin ng objection, kung may pinili ang Diyos na pagkalooban ng kahabagan, then bakit kailangan manugot ng tao at kailangan parusahan sa impyerno? Mabigat po yan. Yung tanong ko na yan. Dahil dyan, ayoko na nga sagutin. Try lang natin. So ang bottom line po kasi nung sagot ay, nung tanong, or yung objection ay the relationship of God's sovereignty and man's responsibility. So parang too much emphasis and shall we say wrong understanding of God's sovereignty yung objection po na yun. Okay, so the relationship of God's sovereignty and yung responsibilidad ng tao. Yes, according to Paul, yes, God is completely sovereign in our salvation, but this sovereignty doesn't eliminate our responsibility. Hindi inaalis ng soberanya ng Diyos ang responsibilidad ng tao. Okay, so yan po yung relasyon ng sovereignty ng Diyos at ng responsibility ng tao. Okay, so binigyan linaw to ni Paul sa verses 16 to 18. Okay, so sabi niya, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan at pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto o sa Pharaoh, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan. So inulit. Sinabi kanina, kinahabagan ng Diyos ang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas niya ang nais niyang maging matigas ang ulo. Wow, it's a very controversial passage. Lalo na po yung may highlight na yellow dyan. Ano po? Pinagmamatigas ng Diyos ang nais niyang maging matigas ang ulo. So may mga question na nag-a-arise dyan. So ibig sabihin, si God yung nag-create ng unbelief sa puso ng isang tao? Ganun ba yon? Kasi pinagmatigas niya eh. Hinayaan niya eh. Therefore, baka nga siya yung responsible kung bakit may mga taong pupuntang impyerno. Pero of course, hindi yun yung itinuturo ng Bible. Pero paano natin mauunawaan to? Yung sinabi siya na pinagmatigas niya ang puso ni Faye. Meron po ba kayong idea? Kanina pa ako nagsasalita eh. Baka sa pagsasalita ako, baka sobrang himbing na ng pagkakatulog na eh. Meron po ba kayong idea? What do we mean? Or anong ibig sabihin ni Paul when he said na pinagmatigas niya, he hardens the heart of Pharaoh? Sino po ang gustong mag-shot ng kanyang naiisip na maaaring sabihin, ibig sabihin ni Pablo? Pinagmamatigas
Pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. So, si God ba yung responsible kung bakit matigas ang puso ni Pharaoh? Talagay niyo. So, halimbawa, may kakilala kang matigas ang puso at ulo. Kahit anong saway mo tungkol sa salita ng Diyos, hindi talaga siya nakikinig. So, is it responsibility ng Diyos? Siya ba yung dapat managot doon? Hmm, mukhang nagse-search na si Kuya Aaron eh. Or baka nag-iisip naman po yung iba kung ano po yung hulugan nga nung sinabi pa. So nga, paano nga ba natin uunawain yung sinabi niya po na ito? So may dalawang posibleng paraan kung paano maunawaan yung sinabi niya. Una, ang Diyos ang lumikha ng kasalanan sa puso ni Paraon at tinulungan siya na lumalim yung kasalanan. So yun yung direktang kumilos yung Diyos para ilagay yung kasalanan sa puso ni Pharaoh at maging matigas yung puso ni Pharaoh. Pero pwede din yung pangalawa, hinayaan ng Diyos si Paraon na gawin ni Paraon ang kasalanan, ang mga kasalanan na gusto niyang gawin. So parang hindi niya na pinigilan si Paraon sa paggawa ng masama. Binukas niya na yung pintuan. Actually, pag pinag-aralan mo yung Roma chapter 1 pa lang, laging sinasabi ni Pablo yon yung term na yon. At hinayaan na sila ng Diyos. At pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil sa hangal nilang pag-iisip, dahil hindi sila nagmamahal sa Diyos, dahil ipinagpalit nila yung katotohanan tungkol sa nag-iisang Diyos at ang sinamba nila yung mga images, yung mga ribulto, hinayaan na sila ng Diyos. So, ang biblical na sagot dun sa katanungan kung paano natin uunawain yung sinabi ni Pablo na pinagmatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh ay hindi yung letter A, kundi yung letter B. Kasi God is holy God. Hindi niya gagawin ang maglagay ng kasalanan sa puso ng tao para maging matigas ang puso ni Pharaoh. And by the way, sabi nga ni Tito Hill, for the first place, matigas na yung puso ni Pharaoh. Matigas na yon. At ang tanging pumipigil na lamang kay Pharaoh ay ang Diyos. Para yung lubusang kasalanan ay hindi niya po magawa. Okay, so basahin ko lang. Sa simula pa lang ay talaga. Galing, bilis na mag-type dun ah. Sinasabi ko pa lang yun ah. Pwede ka mag-transcribing ah. Sige. So hinayaan ng Diyos si Pharaoh na gawin niya lahat ng gusto niya. So yun yung ibig sabihin na pinagmatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh. So sa kadahilan ng makasalanan na talaga si Pharaoh, katulad po ng sinabi ni Kuya Aaron, ay hindi na siya kailangan udyukan pa ng Diyos para tumigas ang puso. Ang tanging humahad lang upang dumating sa sukdulan ang kasamaan ni Paraon noon ay ang kapangyarihan ng Diyos. Nang inalis ng Diyos ang humahad lang kay Paraon, naging lubos ang kanyang kasamaan dahil nagagawa na niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Sa pakatuwid, si Paraon ang may responsibilidad kung bakit siya ay parurusahan sapagkat siya ang gumawa ng mga kasalanan, siya ang nagbahal sa kasalanan, at siya ang gumusto na magmatigas sa Diyos. Hindi ito iniligay ng Diyos sa kanya, binigyan pa nga siya ng Diyos ng pagkakataon na marinig mula kay Moises na may iisang Diyos at ang pangalan niya Yahweh at kailangan niyang palayain ang mga Israelita. Pero hindi siya nakikinig at parang nililin lang pa nga niyan si Moises. Pagkatapos ng isang salot, sasabihin niya kay Moises, sabihin mo sa Diyos mo, ganito, papalayain ko na yung Israel, bawiin lang niya yung salot. Pero ano mangyayari after? Wala. Pagkatapos mawala yung salot, ganoon na ulit. Pagmamatigas ulit siya. Hanggang dumating dun sa point na namatay yung panganay na anak ni Pharaoh. Doon lang siya nag-decide na palayain ang mga Israelita. Pero, alam natin yung kwento, matigas pa rin yung puso ni Pharaoh. Sa dami ng ginawa ng Diyos, sa dami ng mga salita na katotohanan na narinig niya mula kay Moises, hindi pa rin po siya
nagpasakop, nagpakumbaba. Sa halip ay nilabanan pa rin niya yung Diyos. Hinabol niya ang mga Israelita hanggang makarating sila doon sa Red Sea at doon na nga po doon sila binawian ng buhay dahil sa paglaban nila sa Diyos. So si Pharaoh ang isa sa primary example na binigay ng Biblia, specifically ni Pablo, para sabihin sa atin na yung God's sovereignty doesn't eliminate our responsibility. Yes, sovereign si God, pero may responsibility yung tao dahil minahal natin yung kasalanan. At walang pupunta doon sa impyerno na innocent. Walang pupunta sa impyerno na inosente, na hindi talaga nagkasala sa Diyos. Lahat ng pupunta sa impyerno ay mga tao na binigyan ng Diyos ng pagkakataon, pero hindi sila nagpasakop sa salita ng Diyos, nagmatigas sila sa Diyos, at pinaniwalaan pa rin nila yung mga sinasabi ng mundo, sinasabi ni Satan, at yung yung mga pinaniniwalaan nila kaysa sa pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Okay? So walang pupunta sa impyerno na inosente. Lahat po ng pupunta po doon ay responsible talaga. Kasi pinili nila na hindi mahalin ang Diyos. Pinili nila na magkaroon ng ibang Diyos kaysa sa Diyos natin. Nasusundan niyo po yun. Okay. I hope. Somehow, alam ko mahirap, pero somehow, nagkakaroon ng liwanag yung ating kaisipan. So, ayon pa sa karagdagan, hindi lang si Paraon ang may ganitong kalagayan, kundi lahat ng tao na wala kay Kristo ay nasa isang nakakatakot na kalagayan sapagkat tayo po ay makasalanan. Minahal natin ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Ayon din sa Biblia, katulad din tayo ni Pharaoh noon, ipinagpalit at nilikuran natin ng tunay na Diyos para sa ating kalapastanganan at kasamaan. Bagamat alam natin na may Diyos, alam nating may Diyos, pero ang sinamba natin, mga rebulto, at ang sabi ko nga kay Eunice, nung pinag-aaralan na namin yung bahagi ng baptism, specifically yung mga Diyos-Diyosan, sabi ko kay Eunice, ang mga Diyos-Diyosan ngayon, Eunice, ay hindi na mga rebulto lang na nakatayo sa isang sulok. Ang mga Diyos-Diyosan ngayon ay lumalakad na, nagsasalita na, kumikilos na, at ginagawa na nila ang lahat ng Diyos. Sabi ng iba, ang mga Diyos-Diyosan, isa sa mga Diyos-Diyosan, cellphone, online games. Well, para sa akin, actually hindi yun yung Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ng maraming tao at madalas nakukumit natin ay yung sarili natin. Kasi tayo yung gumagamit ng teknolohiya. Tayo yung gumagamit ng cellphone. Tama? So ang Diyos-Diyosan kadalasan ng maraming tao at minsan nagiging totoo pa rin sa puso ng mga Kristiyano ay yung sarili natin. Meron tayo, mas prioridad natin yung sarili natin kaysa i-prioridad natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Mas mahalaga yung pangarap natin kaysa sa pangarap ng Diyos para sa atin. Maraming mga tao ang nalulung na sa pangarap nila at nakalimutan na nila kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay nila. So, tayo na ngayon, ang mga Diyos-Diyosan, ang puso natin, ang kasakiman ng puso natin. Okay? So, yun yung nagiging Diyos-Diyosan po natin. So, hindi lang si Pharaoh ang may ganung kalagayan, kundi maging ang lahat ng mga tao. So, ang lahat ng tao makasalanan, kaya tayo ay may responsibilidad sa ating mga pagkakasala dahil katulad ni Pharaoh, minahal natin ang kadiliman, kasalanan, at kalapastanganan. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. So, yan yung sinabi din ni Paul. Kung hindi ka nanampalataya, hindi ka tumalikod sa iyong kasalanan at nanampalataya kay Jesus, pagsusulit mo yan. Kasi kalooban ng Diyos Ama na ikaw ay manampalataya kay Jesus. Pero since hindi mo pinakinggan yung sinabi ni Jesus, pagsusulit mo yan. Katulad ni Pharaoh, ipinagsulit niya yung ganyang ginawa. Hindi lang siya namatay ng
naka, nakakapanlumo na kamatayan yun para sa isang tagapanguna ng isang malaking at makapangyarihang bansa katulad ng Ehipto. Nandun pa siya sa impyerno dahil nagmatigas siya sa Diyos. Pinagsundid ko talaga. So sa ating pagbubuod, bago pa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nandito sa mundo o maging yung mundo natin, ay pumili na ang Diyos ng specific group of people upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus. At kung gusto nyo pong mas lumalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa point number 1 na yan, basahin nyo po yung Ephesians chapter 1. Napakalinaw po ng pagkakasabi ni Pablo tungkol siya. Efeso chapter 1. Ang pasya ng Diyos sa pagpili sa a specific group of people, katulad ng church o ng church, ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng mga tao. Okay? Ayon lang po yan sa mercy and grace ng Diyos sa kanyang iglesia. At sa kadahilanang ang pasya na ito ay batay sa habag ng Diyos, again, yung habag ay hindi obligation, hindi siya responsibility. Ibig sabihin, hindi naging unfair yung Diyos sa ginawang pagpapasya na pumili ng pagkakalooban ng habag sapagkat hindi isang obligasyon ulit ang salitang habag. At panghuli, ang sovereignty ng Diyos sa kaligtasan ay hindi nagtuturo na inalis ng Diyos ang responsibilidad ng tao. Mananatili ang responsibilidad at mananagot ang lahat ng hindi nanalig at mas nagmahal sa kasalanan. And the prime example is faith. Okay, so I hope nakatulong po yung pagbabalik tanaw natin para mas maunawaan natin yung preaching last time. Kasi medyo malaki nga po yung scope na tinalaki ni Tito Bill. At kita ko naman na ginawa niyo din yung best for us to discuss yung mga terminologies na kailangan po nating makita sa mga talata po na iyon. At nawa itong pagbabalik tanaw po natin ay nagbigay pa ng mas mas tulong sa atin para mag-grasp natin yung preaching natin last Sunday. Meron pa sa Sunday, mahirap din yung kasunod. And buti na lang si Pastor Jeff yung mag-speak nung part 2 na yan. Okay, so may mga term kagaya ng nakasulat doon sa ating cell group, sa cell topic, at tulad ng reprobation, yung double predestination, nasa part po yun kay Pastor Epi. So hindi ko siya madidiscuss tonight kasi gusto ko ding marinig muna yung gustong sabihin ni Pastor Jeff through sa pag-aaral ng kanyang sa salita ng Diyos tungkol sa sinasabi ni Paul tungkol sa mga issues po na yun. So nevertheless, salamat sa Diyos sa gabi po na ito dahil naging fresh, personally, naging fresh sa akin yung usapin tungkol sa kaligtasan. Okay, so binabalik ko na po kay Kuya Aaron. At kung may tanong din po kayo tungkol sa atin na pag-usapan, tanong niyo po kay Aaron. Magaling po yan. Na-discuss na Pops eh. Okay. Thank you Pops sa ating Bible study tonight. At salamat din po sa Panginoon sa mga nakasama natin sa gabing ito para sa pagbabalik tanaw sa ating Bible study series before sa topic na is God unfair. At na-refresh po tayo sa aral din na ito. At sa ating pagtatapos ay naaniyahan ko po ang tayo manalangin. Kuya Jason, nandyan po ba kayo? Hello, Kuya Jay. Hello. Ay, Hello. yeah. Ano kasi gamit kong cellphone. Low-tech kung gamit yung cellphone. Kasi mere-mere yung nagawa yung isa. PJ, Sir. PJ, pinili ka, magala ka. Oo nga po. Ako napili. Ako di makulit kong anak. Magpe-pray. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa gabi ito. Salamat Panginoon sa time
na ibinigay niyo po sa bawat isa. Bagamat marami pong naging kabalan sa maghapong ito, Panginoon, ay binigyan niyo pa rin po ng importansya na maka-attend po kami sa Bible study. Dalangin po namin na kung ano lang po yung mga narinig po namin, natutunan, paggamit po namin sa buhay, Panginoon, at patuloy po example namin sa bawat araw na kami po ay may gagawin, kami po ay magsasalita, kami po ay gagawa, kami sisilos ng kung ano nga palagi ang isipin namin, Panginoon, kung paano makikita sa atin ang pagiging ng Christ. Salamat po, Panginoon, sa time na meron kami. Salamat po sa ginagawa. Salamat po namin na patuloy po siyang kita ng karunungan, ganun din po ng kalakasan. Salamat po sa aming pagpapagpapalakas sa walay Panginoon sa online Bible study na to. Ito pa rin po yung isa amin maayos na kapahingahan sa nalitirang oras sa araw po. Salamat po. Pangalit pa na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. God bless po. Thank you po.